Hi everyone! Welcome back to MWings Bailey Vlog. This is again Mrs. Bailey and it's still December the 5th of 2018 and alam nyo nga na kanina ay nag-grocery kami ni Mr. Bailey. So nagnakaw na sandali muna kami sa grocery. Siyempre, yan ay sa Shopwise dahil first Wednesday and kanina na rin namin na-redeem yung points namin. So, medyo mahal lang yung inabot ng grocery namin kasi meron kaming mga item na mga katulad nito which is gagamitin namin ito para sa aming feeding program sa Pasko. Ginagawa na talaga namin yan every year. And may mga ibang items din akong binili na hindi talaga kasama sa budget. So, yung aming grocery is umabot ng mga 13,000 pesos. Though, meron naman kami nakuhang points na 9,000. So, kaunting-kaunti na lang din dinagdag namin. And ang kagandahan pa, alam niyo naman, di ba, na nagpupuno na ako ng aking Christmas basket. And ipapasilip ko rin sa inyo yan sa mga susunod na vlog natin. Vlogcember. Ayoko mga ako ng vlogmas kasi parang hindi talaga kaya ng powers ko yung everyday na film at everyday na edit at the same time. Marami pa rin akong mga i-edit na na-film pa namin nung November and ngayon is December na. So, ayun. 9,000 yung nakuha namin na points na equivalent to peso. So, halos konti na lang yung dinagdag namin. And kagandahan pa nga, dahil meron na tayong Christmas basket, hindi na namin kailangan mag-shell out ng malaking pera pagdating sa Noche Buena ng 24 at Noche Buena ng 31st, diba? So, yan. Ipapasilip ko sa inyo ang laman ng ating Christmas basket sa mga susunod na vlog. So, mag-start na tayo sa mga napamili namin sa last na first Wednesday ng taong 2018. So, ito ang ating napamili sa first Wednesday of December. So, start tayo dito sa kaliwa. Parang naman ako si Rhea dito, no? Sorry kasi napa-atras yung ano ko. Hindi na ako magkasya kasi natamaan ako ng Christmas tree. And kung mapapansin nyo, dito tayo nag-film dahil nga Vlogcember na. Vlog sa December. Kaya dito tayo sa ating mahiwagang Christmas tree na muraytang-murayta. Nabili na lang natin yan sa dapitan sa halagang 1,800, no? 1,800. So, yun. Start tayo. As usual, yung nandito sa kaliwa, yan ang ating mga Christmas. Yan ang para sa ating Christmas basket. So, ito is Filipino style na spaghetti sauce. Del Monte siya. Ito talaga yung ginagamit kong pang spaghetti. Feeling ko pag hindi itong Filipino style yung ginamit ko, naiiba yung timpla ko ng Bake Mac and ng spaghetti ko. So, ito talaga yung ginagamit ko ever since na natutuwa akong magluto ng spaghetti. And yung recipe... And then, sunod na item natin, spaghetti lang. Ang dami lang nasabi. Comment na naman dyan, ang daldal. So, ito, next nating item is, alam niyo naman, ang aking favorite kondensada, ang Jolly Cow. And syempre, pag may Jolly Cow, meron tayong kapartner na dalawang all-purpose Nestle Nestle Cream. So, ayan, dalawa lang siya. Para yan sa mga salad. Pwede rin sa graham. Mag-graham cake rin ako. And then, para makompleto ang ating salad, syempre, seasoned fruit cocktail. And then, ang ginagawa ko na lang sa salad is dinadagdagan ko na lang siya ng mga nata de coco. Pero, binibili na namin yon sa palengke sa San Pedro sa mismong araw ng mga 24th. Kasi malamang bibili rin kami ng either mga karne, hipon, or whatsoever na handa namin for that day. And then, nagdagdag lang din ako ng dalawang cheese kasi mostly naman ang handa natin. Di ba alam niyo naman, star na star ng Pasko lagi ang ating cheese, ang ating Eden cheese. And, of course, favorite din kasi namin kasi every Pasko lang rin kami halos naghahanda nito. Macaroni salad. So, ayan, dalawang mayonnaise. Mamaya ka na tumawag. Nag-film pa kami. So, ayun na nga. Sorry kasi nalobat yung camera. So, ayan, tuloy ang ligaya. Nandito na tayo sa mga bumaba yung energy, no? Nandito na tayo sa mga pantry supplies. Ayan. Medyo ano kasi, yung diwa ko nawawala na. Wala pa akong tulog dire-diretso kasi di ba halos anong oras na kami nakauwi? 3. Tapos ngayon mga alas 4 na mag-aalas 5 na halos. And wala pa akong tulog. And may pasok na ulit ako mamaya. So kaya medyo na, parang nawawala na ako sa ano ko. So wisho. So ayan, tuloy na natin. So next naman is yung mga pantry supplies natin. So start tayo dito sa likod. Alam niyo naman, ang aking favorite na fresh milk. Fresh milk. Nasasabaw na ako. Buy 2
buy 245 milk na 1 liter, save as much as 15 pesos. Kasi ang isa talaga nito is 70. So, kung dalawa is 140. Pero ito is 125 lang. So, ang laki na rin ang natipid nyo. And of course, pag meron tayong fresh milk, hindi pwedeng mawala ang ating Coco Crunch at saka ang ating cornflakes. So, ganito lang yung standard na size na binibili ko. 275 grams kasi sakto lang to sa lalagyan ng canister. Hindi siya sobrang puno and sakto lang din ito sa consumption namin for 1 month. Ako lang naman din kadalasan na naggaganyan tsaka si Ate Briley paminsan-minsan. Pero ako talaga mas madalas. Pag inaantok talaga ako sa madaling araw, gusto ko yung may mangunguya. Yan ang tinitira bells ko. And then next naman is itong mga bote-bote natin dito. Ang daming mga bote, di ba? So ito is UFC banana ketchup. Dalawa yung binili ko. Usually isa lang kasi nga di ba pag nagluluto kayo ng mga spaghetti, gagamit ka rin ng ganyan, spaghetti Bake Mac. So sabi ko, magdagdag lang ako ng isa. And then syempre, Mamacita's Barbecue Marinade. Alam niyo naman, ito ay masarap para sa liempo. And dahil Pasko na, malamang marami rin kaming paggagamitan yan. Kaya malaki na yung binili ko. And mas makakatipid ka rin kasi if yung ganito kalalaki yung bibilihin mo. And then next is Mang Tomas. All around sarsa. Para sa mga handaan, para sa mga lechon, kung magkakalechon tayo. Ito yung favorite ni Mr. Bailey na sweet and chili sauce. Colimex. Colimex or Cholimex. Sabi ni Sir, sobrang mas masarap to kesa dun sa Jofran ba yun? Basta yung isang sikat na ganito. Hindi ko alam kung Jofran o Del Monte. Pero ito daw yung pinakamasarap. Sabi ni Mr. Bailey. So, itry niyo yan. Cholimex, Colimex, Kinemer. And of course, ang ginagamit namin panggisa ng gulay. Dahil nga trying to be healthy na kami at madalas kaming gulay at isda lang ngayon. Hindi na kami masyadong nagbababoy. Kaya ayan. Kailangan natin yan ang Mamacita's oyster sauce. Mamacita's rin yung brand na ginagamit ko sa both oyster sauce and barbecue marinade. And then of course, ang ating noodles, yung pack of 6 na yung binibili ko. So, isang pack of chicken and isang pack of beef lang na 6 pieces. Mas makakatipid kasi ikaw dito. And enough na yung supply na yan for 1 month. And of course, ang sinigang mix na ginagamit natin pang sinigang. So, bumili lang ako ng 3. And ang ating mga dilata, alam niyo naman ang aming favorite, Ligo na color green. So, 1, 2, 3. And then, ito is favorite naman to ni Ate Briley, Star corn beef. And kadalasan ay binabaon niya rin to at inaalmusal sa umaga. And gusto ko yung mga pa-easy open na ganyan para hindi mo na kailangan gamitan pa ng abrelata. Okay, next naman ay ang ating coffee. So talagang dito na kami nagstay sa San Mig. Hindi na namin inulit ang pag-arte namin sa Nescafe kasi technically pag kinumpit mo siya, 10 pesos per piece pa rin siya. Ito is 30 pesos, 30 sachet or 30 pieces siya for 1 pack. 150 yata to. And 5 pack yung binibili namin for 1 month kasi ang consumption namin sa kape ay 150 pieces. Kung mapapansin nyo, wala akong weekend coffee yung Great Taste White kasi may natira pa ako. Parang hindi ako masyadong nagkape nung mga nakaraang weekend. Kaya ganon. And of course, ang ating Milo. Energy Gap. Energy Gap. Milo everyday. Ayan, syempre para sa mga bagets. Pag umaga, masarap yan isawsaw ang pandesal or ang tasty. And of course, ang iced tea. And na-realize ko, ang mahal-mahal pa talaga ng ganito. Parang yung isang ganito is 18 pesos. Yung isang ano lang niya. Kaya sabi ni Sir, wag na daw damihan kasi hindi rin masyadong healthy. Hindi ko rin talaga sila sinasanay sa ganyan. Nonsense din naman kung hindi ko nga sila pinapainom ng Zesto, hindi ko sila pinapainom ng Chucky, tapos ganito naman yung titira nila. The same lang. Ito is pag may bisita and siguro pag paminsan-minsan na yung merienda is french fries or something na medyo malangis, masarap naman doon yung either soft drinks or juice, di ba? Pang banlaw. And wala kasi akong pork cubes. So ito yung binili ko kasi nakita ko yung dalawang box ng pork cubes niya is may libreng century tuna. So yan. Get 1 free century tuna. Okay, and then ito tapos na. So yan lang ang ating pantry supplies.
Kung medyo konti, ang ibig sabihin, aray. Buto-buto ko na nakita naman. Signs of aging. So, ayan, mocha. Kaya medyo konti kasi malamang sa alamang yung mga supplies namin dyan ay meron pa. So, dito naman tayo sa ating toiletries. Siyempre, start natin dito sa toothbrush. Though itong toothbrush is hindi ito galing sa Shopwise. Alam niyo naman, ang toothbrush namin, yung toothbrush namin ni Sir is sa Shopwise. Yung 3 pieces na Colgate, di ba? Yung may +1. Though marami pa rin kaming stock dyan. Pero itong dalawang to kay Brian, kay Brielle, sa ano ko sila binibili? Sa Japan Store, 66 lang to for dalawa. So, halos 33 pesos lang ang isa. And 33 isang box. And then isang toothbrush is halos 10 piso lang. So, kahit magpalit ka kada 1 week or 2 weeks, carry bam-bam lang kasi mura lang siya. And maganda naman, so far ito talagang pinapagamit ko sa kanila. And then, ito, Master Whitening Plus Facial Scrub. Sabi ni Sir, sikreto doon ng gwapo. And alam niyo naman ang pabango nila ng mga bagets. Bench na Daily Scent, pink for Ate Briley, blue for Brielle. And of course, tatlo na yung binili kong wipes kasi pabagyo kami sa December 14. So, sabi ko, kakailanganin namin yan. Though, hindi na muna ako bumili ng mga babaunin. Kasi sabi ko, tatansyahin ko pa muna talaga pag medyo malapit na yung date. So, yan. Pero itong mga wipes, nagpasobra na rin ako. And then, Skin White para kay Ate Joy. Yan ang peg na ngayon. Skin White. Mas pumiti daw siya dyan. Try niyo yung Skin White. Si Ate Ron's ay Silka pa rin. And then, itong nabili ni Sir is meron ulit siyang pa-free na medyas. Ito talaga yung deodorant niya, yung Axe na black. Nakakatuwa. Ang dami-dami na niyang nakuhang free na medyas doon. Panay ganito. Matibay siya. Maganda rin siya. Mahaba siya. So, para sa mga sir ninyo, pwede yan. Oops. Ayan siya, oh. Parang ang formalidad eh, di ba? So, yan. May free sock siya. Axe na black. Dalawa yung binili niya. Na-stock niya for this month. And then, alam nyo naman, ang napkin nila Ate Bells, ewan ko kung ba't peg nila yan, those days, ako naman, ito lang din yung gusto ko. Ito talaga yung gusto ko. Pag yung iba, parang nangangati yung pet ko. Nangangati yung sigit ko, hindi ko alam. Yung Sisters na Night Plus, kasi parang perforated siya, parang medyo net siya. Ayoko yung cottony. And then, may 8+1 pa siya. So, 9 pieces rin yan. And then, of course, alam nyo na, ang shampoo ulit nila Ate Bells, buy one, take one. Sobrang ganda ng deal nito kasi yung isang Palmolive na ganyan is 100 na yan. So, ito is 100 din, pero meron pa siyang free na conditioner. Siyempre, para hindi sila mag-agawan, isang violet at isang pink. Diba? Sobrang morayta na yan. And, meron din pa promo si Sunsilk. Siyempre, hindi rin nagpadaig sa pa-buy one, take one. Sa kanya naman, 149. Ito, ang price ng ganito is 100. Ang price ng ganito is 100 din or 150. Pero silang dalawa, mabibili mo lang sila for 149 pesos. So, di ba? Ang laki ng natipid mo, halos 50 pesos. At syempre, tatlo yung binili ko kasi madalas ang ka-take one ng Sunsilk is kapwa Sunsilk lang. Bihira talaga yung ganyan. Bihira to. Kaya pag meron ito, tatlo na yung binili ko. Yun din pala, kaya rin pala ako medyo napamahal. Nag-hoard ako. Kasi nga, mahirap makahanap ng may free na cream silk. Kadalasan, dalawang Sunsilk for 100 pesos. Ano pa ba? Toiletries ni Brielle. Alam niyo naman ang kanyang Active Fresh Bath. Yung color blue, mabango to. Mas bongga to pag sa mga lalaki kasi di ba yung mga amoy nila and sobrang likot nila. Sa Shea na lang yung binibili ko kasi meron na ako yung point ganyan. Para hindi na mas mahal kasi yung may ganun eh. And ang kanyang shampoo is Caterno din. Johnson's na Active Baby Fresh naman na shampoo. And bumili lang ako ng Band-Aid. Dadalhin ko to sa pagbagyo namin. And meron pa rin naman akong mga stock na mga Vicks, White Flower,
Omega, meron pa akong mga salompas yan kasi galing pa dun sa dinala namin sa Bohol. Hindi ko naman siya masyadong nagamit. So, hindi na ako bumili ng mga ng mga adulting 101 ko. So, ayan. Tapos na tayo sa toiletries. Next naman is of course ang mga favorite kong items, ang mga panlinis items. So, simulan na natin dito. Ito ay hindi ko to sa Shopwise nabili kasi medyo mahal siya sa Shopwise eh. Pero yung mga ganitong ano tawag dito? Walis, yung hindi tambo. Maganda kasi ito pag sa mga labas kasi matigas siya. Kumpara sa tambo. Yung tambo kasi minsan nalalagas, di ba? Ito is 88 pesos lang siya sa Japan. And gusto ko siya kasi white siya dahil mostly ng mga panglinis ko is white. And yun nga, mas mura siya compared sa kung bibilin ko siya sa mga department store. Okay. Ay sorry, ito pala yung pupu soap. Ayaw daw ni sir ng blue, kaya dapat daw laging green kasi mas mabango yung green cross na green. Yan. Isa rin pala yan sa nagpamahal sa akin kasi meron din pala akong biniling ganito. Kasi naka-value pack siya. Parang 400 na lang siya, dalawang ganito. Pero ang isa nito is 279. Ito is yung refill sa... Meron kasi kami yung mga nag-automatic na lumalabas yung... ay! Ano yun? Kailangan ba yun? Hindi. Kanin. Okay. Kala ko kung ano. Ano? Gloss? Glue gun Hindi. stick. Okay. Hindi. Ano yan? Kimberly slime. Slime. Nakakaloka. Kala ko kulang. So, ayan. Ito is, yun nga, ang price talaga ng isang bakal, isang ganito is 279. Kaya imagine mo, 400 lang siya for 2. Kaya, sabi ni sir, bumili na raw kami ng dalawa. Yun pala yung rason. Hindi naman pala si sir ang dahilan kung bakit kami na umabot-abot ng 13,000. So, ayan. Siyempre, di ba, hindi lagi kasing may pa-value pack na ganito. Ang laging meron sa Shopwise na value pack is yung ito. Kaso napansin ko, sa lemon lang sila, laging nagpapa-buy one, take one. Isipin mo, ang masasave mo dito sa value pack nito is 88 pesos. Kasi ang isang ganito is parang 200 plus na rin, pero ito is 308 lang siya, silang dalawa. Pero yung sa flavor na Oceanscape, sobrang bihira. Ayan na nga. So, Glade, and then, Glade rin yung ginagamit kong pang-spray sa banyo. Gusto ko talaga pag banyo is citrus kasi feeling ko sobrang amoy malinis. And yung sa bahay and sa kwarto is Oceanscape. Same lang din sa flavor. Same lang din sa amoy nung nilalagay namin din sa automatic na gumaganon. Alam niyo yun sa mga restaurant na parang every 10 minutes or 5 minutes bigla lumalabas siya na gano'n. Kaya mabango yan. So, ayan. And then, syempre, meron pa rin kami biniling another buy one, take one. Dahil sa sobrang hilig namin sa buy one, take one. Another value pack from Ambipure naman. Ang isa rin ito, 240 eh. Tapos, pag isang pack lang siya, parang mga 300 plus lang siya. So, sobrang laki talaga ng mura mo. Kaya pag nakakakita talaga ako ng mga ganito, ito lagi yan. Ito at ito, pag nakita ko talaga yan, automatic. Pero ako ngayon lang ako nakakita ng ganito na buy one, take one. So, yan. Kaya, naligayahan ako masyado. 4 na yung binili ko. And, ay, huwag yan sa gatas. Oops. Ayan. Okay. Next naman nating item is, of course, ang ating Zonrox na panlinis ng mga sahig-sahig dyan sa labas. Pang garahe to. Alam niyo naman, favorite namin ini-scoba yung garahe. Syempre, pag mga linisan factor, kailangan lemon. Yan talaga ang requirement ko. And then, alam niyo naman, Zonrox Bleach Plus, bangong malinis, amoy malinis. O, diba? Pwede na tayo maging endorser ng Zonrox. Ang gusto ko dito, hindi mo na siya kailangan lagyan ng sabon para bumula kasi thick siya. Yung concentration niya compare sa normal na Zonrox, mas thick. So, all around yan, pinapaninis ko ng lababo, ng floor, ng bowl. Pero, yan, 3 yung binili ko niyan kasi 3 yung banyo dito. Pero, nag-usap kami ni Mr. Bailey kayo na kasi parang nakita namin ito. Na-curious kami. Ewan ko kung sadyang purita lang ba ako o ano, pero hindi pa ako nakakatry kasi gumamit ito. Ever since kahit sa Kalamba kami and then nag-transfer kami sa Muntinlupa, talagang Zonrox talaga yung ginagamit ko. Yung Bleach Plus na yan, yung makapal na yan, yung parang medyo thick kasi parang bumubula rin yan. Pero wala lang, gusto daw niya itry yung ganito. Pasosyal, di ba? Yung merong ganyan, tapos igaganon mo sa bowl lang naman to, sa bowl. Sa bowl lang to nilalagay. Kasi favorite ko talaga yung Mr. Muscle, pero strips kasi yung ginagamit ko, di ba? Kasi ito, pag flinash mo talaga siya, nagwiwi ka.
Even pag nagwiwiwi ka lang, pag pumapatak yung ihi mo sa bowl, aalingasaw na talaga yung amoy ng mabango eh. Kasi pag napapatakan siya ng tubig, parang umaalingasaw siya. O minsan, nakasarado yung bowl, pagbukas mo, aamoy na talaga siya. So sabi ko, kung ito nagustuhan kong product na to, hindi imposible na magustuhan ko to para sa bowl lang naman, hindi naman para sa buong banyo. Yung pinaka mga tiles is ito pa rin yung gagamitin ko. Pero para sa bowl lang, para talagang malinis siya, itatry ko. Ano lang naman to eh, parang 90 plus. And gusto ko sa kanya, may paganyan siya oh. So, di ba, pag ginanon mo, kahit yung mga kasingit-singitan dun sa gilid ng bowl, madadala. And meron din akong binili sa Japan store, napakita ko na yun dun sa aking What's Under My Sink. Yung para siyang, maliit lang siya na stick na gano'n, tapos may parang gano'n. Yun talaga yung pinapansiksik mo dun sa gilid na gilid ng bowl. Kasi pag pag mga normal lang na brush, hindi siya masusungkit. And ang tendency, nagpa-pile up lang dun yung mga dumi. So, maganda yung nakita ko sa Japan Home or Daiso. Yon yung gano'n, yung maliit na parang siyang blade. Pero instead na blade siya, ang laman niya is parang foam na may brush. So, makikis-kis mo talagang mabuti yung paikot ng bowl. So, ayan. And of course, ito nga ang Mr. Muscle natin na strips. Citrus din yan. Siyempre, 3 ang binili ko para sa 3 banyo namin. And yung isang ganito, ang laman niya is 3 strips. In fairness naman, yung 3 strips na yun, nagkakasya sa amin for the whole month. So, very, na rin gamitin yan. Matipid na rin siyang gamitin. Kasi nga, ganun lang naman siya sa bowl. So, flash ng flash, unti-kaunti lang yung nababawas. And then, of course, ang ating pabango, bukod sa Ambipure, gusto ko yung orchid, nilalagay ko sa dun sa mismong, yung sa stero, yung mismo kung saan napupunta yung tubig, di ba? Yung may ganun. Ang hirap explain. Ano tawag dun? Yung kung nasan yung umaagos yung tubig, papunta sa kanan, di ba? Tubo. Pero parang may ganun siya, di ba? Nilalagay ko doon kasi nga, di ba, minsan mapangit ang singaw ng mga yan. So, ito is nanoneutralize na yung mabahong amoy. And ito, hindi ko alam, si Sir naglagay nito, California Scent Laguna Breeze. Yan yata yung ginagamit niya sa sasakyan. And then, ito, marami pa kasi kaming stock na bar soap na panlabas. So, 3 lang yung pinabili. And of course, para sa aming panglinis ng plato, Joy talaga. Kasi naranasan ko na rin yung mga ibang brand. Mura nga siya, pero ang ending is hindi siya talaga bumubula or parang feeling mo, bumula nga siya. Pero pag binanlawan mo siya, halos hindi talaga siya sobrang natatanggalin dumi. So, bumalik lang din ako sa Joy. And ang binibili ko na lang is yung refill kasi nakaka-save ka pa ng up to 38 pesos. And then, yung malaki kong ganon, nire-refill ko na lang siya. And ito ang bago naming favorite, di ba? Tinry namin to, kung napanood niyo yung last na grocery vlog, tinry namin to ng sachet lang kasi naamoy ko lang to dun sa tita ko sa Lukban. And ayun, pinaamoy ko rin siya kay Sir na banguhan din siya. So, malaki na yung binili namin. Makokontrol mo naman yung gamit nito kasi yung ganyan. Okay sana sa akin yung sachet, kaso minsan ng mga angels, matitigas ang ulo. Ang mga pinagbalatan hindi ko maintindihan. Andun lang ang basurahan, kung saan-saan sinisiksik. Minsan nasa lababo, minsan nasa balde, hindi ko alam. So, ewan ko lang kung magkaroon pa ng kalat kapag ganito na. Pag nagkalat pa to, hindi ko na talaga alam. So, lahat ngayon, hindi ako gumamit ng sachet. Di ba before, kung mapapansin nyo, ang binibili kong powder sachet, yung Surf, hindi na. Ganito na. Tapos, ilalagay ko na lang sa storage box para wala ng kalat. Kasi di ba kada isang bukas ng ganon, yung pinagkagatan dito, kinagatan, tinapon, kalat na. Yung mismong balat pa rin sa sachet, kalat pa rin. So, kesa ma-stress ako, sabi ko, itry ko naman na ganito. Even yung liquid na powder, liquid na rin yung, ito yung sa liquid detergent. Ang binibili ko rin sana dito sa sachet, kaso yun nga, makalat. So, ayan. Try natin yan. Pero pag nagkalat pa rin sila, hindi ko na alam. And of course, isa rin sa aking mga favorite cleaning products, ang Ajax na calamansi. May citrus nito eh, pero bihirang-bihira. Even sa Robinson sa supermarket sa Pasita, dun sa may school ni Brielle, bihira talaga ako makita. Pero itong mabango to, lalo na kapag sa sahig, di ba? Usually ang ginagawa lang namin is nilalagyan namin ng Zonrox yung tubig kung saan namin ididip yung mop. Pero ito is mabango.
Promise, mabango siya. Try nyo yan. Ajax Lime Fresh. 110 pesos lang to. So, sobrang murayta lang yan. Yan pa ba akong nakalimutan? And last, but not the least, of course, ang alcohol. Biogenic talaga yung ginagamit namin. Pero nung nakaraan wala. So, lumipat kami dun sa isang mabango rin. Kasi parang sobrang bango nun, nung masakit sa ilong. Ano ba yan? Yung hindi Green Cross. Yung kulay blue. Pero yan, buti meron na. And nag-hoard na rin kami dahil nga minsan wala to sa Shopwise. So, dalawang malaki na yung binili namin. And dalawang spray. Hindi ko rin maintindihan kung anong ginagawa nila sa ganitong spray. Marami pong spray. Mamaya hindi ko na alam na sira, nawala. Hindi ko alam kung kinakain nila yung mga ganito. Ewan ko ba at nakakalurky. So, ayan lang. Wala na ba ako nakalimutan? So, I think ayan na nga. Diyan na natatapos ang pagiging sirena ko. Charot. So, dyan na natatapos ang ating grocery haul for the month of December. So, ito na ang pinakahuli nating grocery haul for the year of 2018. And I hope na sa lahat ng mga grocery haul natin, simula March ako nag-start eh. March ata ako yung unang-una kong grocery vlog. March or April. Kung hindi March, kasi March ako nag-start din mag-YouTube eh. So malamang baka hindi pa naman ako nag-grocery vlog nun. Baka April. So salamat sa pagsama niyo sa akin mula April, May, June, July, August, September, October, November, at ngayon, December. So thank you so much and I hope na nag-enjoy kayo and meron din kayong mga nakuhang mga tips kung ano-ano ba yung mga gamit sa bahay, panglinis sa kusina, sa banyo, pagkain ng bagets, mga supplies sa pantry. I hope may mga nakuha kayong tips. And kung meron kayong masasuggest, sobrang gustong-gusto ko yon kapag nag-iiwan kayo ng mga suggestion and comments sa description box. Kahit na 50 years akong makareply, binabasa ko talaga lahat yon. And alam niyo naman talagang nagre-reply talaga ako. Kahit abutin pa yan ng isang linggo, isang buwan, talagang wala akong pinapalampas na comment. Dahil alam ko nag-effort din kayong i-comment yon. Kaya on my end, mag-effort din ako na mag-reply doon kahit late. And yun, natatuwa ako kasi dun sa pag-grocery namin kanina, dalawa yung nakita namin na viewer natin, si Aisa at saka si nakalimutan ko siya. Teka lang, Patrick Loren. Nakalimutan ko pero nandun yung video. Parehas namin nakuhaan ng shot ni Sir yung mga viewers natin. Nakakatawa. Lalo na yung isang girl na nagulat kami ni Sir. Bigla na lang siya nandun sa likod namin. And sabi niya, hinahanap daw niya talaga kami kasi alam niya na namimili kami dun sa Shopwise sa Alabang every first Wednesday. And kausap niya yung anak niya. Parang sabi niya na, alam ko maaga silang namimili. So nakakatuwa yung mga ganon. Taga-country homes lang siya. So malapit lang dito. Kung nanonood ka ng vlog, Aisa, hindi ko alam, nakalimutan ko, memory ka pa ko. Pero thank you so much. And nice meeting you kayo ng anak mo. And sana magkita ulit tayo sa Shopwise soon. So thank you so much. And magkita-kita tayo hanggang sa susunod na vlog. Hanggang sa susunod na grocery haul sa 2019. Salamat! Paalam! God bless! Merry Christmas!